Bigla-bigla raw namamatay yung sasakyan ni Sir kapag medyo malayo na natatakbo at medyo mabilis yung takbo. So si Sir ay medyo masarap din tumakbo. Medyo lagi din gigil. So napapansin daw niya bigla-biglang tumitigil yung kanyang sasakyan at parang nauubusan ng gas. So Toyota Corolla ito mga Sir, small body na 16 valve at carburetor type. So pagka ganyan mga Sir, kumpirmado natin na parang nauubusan ng gasolina sa takbo. Ang problema niyan, may barado yung strainer dito sa loob ng karburador. So dun sa mga hindi nakakaalam mga Sir, ang karburador ng Toyota ay may strainer pa sa loob. So hindi lang yan na umaasa dun sa filter na nakalagay dun sa fuel line. So meron pa siyang strainer dito sa loob mga Sir. At ayun nga yung indikasyon ng baradong karburador. So namamatay sa takbo. So although barado mga Sir, hindi naman ibig sabihin na kailangan nating ibaba yung karburador at i-overhaul. So magastos yan mga Sir. So hindi ganyan si Sulit Garage. Tinutukoy na lang kung anong sira at yun lang ang gagawin. So para hindi masyadong magastos. So yun nga, strainer ang pakay natin dito at ipapakita ko sa inyo mamaya. So ang indikasyon nga mga Sir ng barado ang karburador, yun nga, namamatay sa takbo at nagwa-wild at nawawala ng minor. So yun yung masasabi natin na sira yung ating karburador. Pero kung ang nararamdaman natin mga Sir ay pamamalya, pagsinok, so hindi yan sa karburador nang gagaling. Unless tayo ay nakapagsalin ng gasolina sa isang gas station na may tubig. So yung tubig yung nagiging dahilan ng pamamalya at pagsinok na nanggagaling sa karburador or sa gasolina. Pero kung ang madalas na pinanggagalingan ng pagsinok or ng pamamalya ay kuryente mga Sir. Kaya kung ang nararamdaman ng inyong sasakyan ay nabanggit ko, alam nyo na kung anong kailangan nyong i-troubleshoot, kung anong kailangan nyong i-address sa inyong sasakyan mga Sir. So yan, nabunot na natin yung kanyang dito mga Sir yung sinasabi kong strainer ito. So ito lang ang kailangan nating linisin mga Sir. Hindi na natin kailangan ipa-overhaul pa yung ating carburetor. Ito yung strainer mga Sir. Ayan. Kung makikita nyo mga Sir, dapat yan ay medyo kita natin yung loob or lampasan, dahil yan ay maninipis na parang fiber or sinulid, parang ganyan, parang screen na sobrang limit. Pero kita natin yung kabila dapat yung loob. Kung makikita nyo rin mga Sir dito sa loob ng lagayan strainer, ayun, may mga dubi, malalapad siya na buo. Ibig sabihin na siya yung bumabalot dun sa strainer, kaya pagka tumatakbo na yung ating sasakyan, hindi sapat yung pumapasok na gasolina dun sa ating karburador. Ayan, makita nyo mga Sir. Makapal din yung corrosion kasi nag-build up na dahil hindi nakakadiretso yung gas. Kung makikita nyo mga Sir, habang pinipito ko yung strainer, so dahil makakabili ng strainer lang mga Sir pag bubili tayo, repair kit na. So dahil pwede naman linisan lang. So kung makikita nyo mga Sir, habang pinipiti ko, may mga tumatalsik na alikabok. So yun yung corrosion na bumabalot dito sa strainer. So pag nalinis na natin ito mga Sir, pwede na natin ibalik at magiging maayos na ito. Sigurado si Sulit Garage dyan dahil maraming beses na nating na-experience yan. At hindi na kailangan pang i-overhaul yung carburetor. Yun nga pala mga Sir, kaya ipinapakita ko sa inyo dahil pwede namang hindi i-overhaul yung ating carburetor, lalo na't yun nga lang ang nararamdaman natin, yung tumitigil sa biyahe, parang napapagod yung ating sasakyan na ubusan ng gasolina. So yun mga Sir, pagkatapos linisan, ibabalik na natin. Babalik naman. Ganyan lang, katulad kung paano natin tinanggal, lagi natin tatandaan para mabilis nating maibalik. Ano ang pinakahuli natin tinanggal, pag ibabalik na natin yung pinakahuling tinanggal, yun ang pinakaunang ibabalik. So parang pabalik lang, reverse lang yung proseso, i-reverse lang yung proseso ng pagtatanggal para hindi tayo mahirapan.
So yun nga mga sir, habang kinakabit ko ito, meron akong sir, at medyo nakalimutan natin. So eto, binabalik na nga natin yung ating kinalas na carburetor. So pagka ibalik natin, siguraduhin lang natin na may babalik natin lahat yung nabunot na hose. So konti lang naman yan, kasi mga sir, ang ibabaw ng carburetor ng Toyota Corolla na 16 valve ay may mga hose dito sa ibabaw. So kailangan maibalik natin yan ng maayos. Start. So kung maibalik natin ng maayos mga sir, pwede na nating paandarin at sigurado yan mga sir, mawawala na yung problema ng mayari. So maandar na, hindi na siya titigil ulit. So katulad na sinabi ko mga sir, hindi kailangan na i-overhaul kaagad kung ang nararamdaman natin ay bigla-bigla lang tumitigil. Ano lang yung problema sa stroker? Yung problema naman ng inyong carburetor mga sir, mataas ang minor, nagwa-wild or nawawala ng minor. So yun yung time mga sir na posible na tayong kailangan na nating mag-overhaul dahil ang pag-wild mga sir, ang ibig sabihin na masyado nang madumi yung flap dun sa loob ng karburador at kumakalso na, hindi na masyadong sumasara. So kapag naman ang problema ay walang minor, so may mga maliliit yan na butas bandang ilalim at dumidiretso yon dun sa may mga jettings. So yun yung problema.